Gandang-ganda si Arlene sa bouquet ng fresh orchids. Nasa center table iyon sa bulwagan ng bahay ng mag-inang Tricia at Hannah sa North Shore. Ilang bloke lang ang layo ng bahay ni na Arlene. Nagagandahan ka riyan? Tanong ni Tricia. Kahit alam mong si Sir Rashid ang nagpadala niyan sa akin? Matindi pa rin ba ang galit mo sa kanya, Tricia? Tanong ni Arlene. Hindi ka ba naniwala sa mga sinabi niya sa iyo noong isang gabi? Kayo ba ni Kyle naniniwala? Ganting tanong ni Tricia. Niyaya muna ni Arlene ang kaibigan sa kitchen. Let's make tea muna. At meriendahin natin itong dala kong strawberry lamington. Itinuloy ng magkaibigan ang usapan sa maaliwalas na komedor ng bahay. Nakaupo si Arlene sa hapag. May malaking slice ng lamington na kaharap at mug ng black tea na may fresh milk at sugar. Si Trish ay green tea na walang sugar ang tanging gusto. Kaya ang sexy mo, sabi ni Arlene. Sugarless tea lang ang merienda mo. Sabi naman ni Tricia. Paborito ko rin yung lamington pero wala talaga akong gana. Nilalabanan kasi ng isip mong maniwala kaya hindi ka makakain, sabi ni Arlene. May lalaki bang ganun ka, martyr, Arlene, o ganun ka tanga? Sabi ni Tricia. Sabi ni Kyle, huwag nating hatulan ang uri at ang tindi ng pag-ibig ni Sir Rashid ng ayon sa klase ng pag-ibig na alam lang natin o personal na naranasan. Kung tayo raw incapable ng ganoong uring sakripisyo, hindi ibig sabihin lahat ng tao incapable din yun. Nagkataon daw na handa ang Mr. ni Madam Yasmin na ibigay ang lahat ng kaligayahan na ito kahit napakasakit sa lalaki, sabi ni Arlene. Ano ang sabi ni Kyle tungkol sa pagpugot ng ulo? Sabi naman ni Tricia. Maraming alam si Kyle at marami siyang friends all over the world. Ginagawa pa rin daw ba ang ganong klaseng parusa sa Middle East? Oh yes, paniniyak ni Arlene kay Tricia. At wala raw exemption doon. Kay mayaman o dugong bughaw o karaniwang citizen doon. Walang ligtas sa pinakamabigat na parusa. Napalunok si Tricia, natilihan. Namilog ang mga mata sa pagkagimbal. Kaya nga ba siya nawala ng malay sa restaurant? Na-imagine niya si Alex na pinupugutan ng ulo. Iyon ang inilarawan ni Rashid Zahir sa kanya. Ngunit kinabukasan lang hanggang ngayon, malaki ang duda ni Tricia na in-exaggerate lang ng Mr. ni Madam Yasmin ang sitwasyon. Sabi pa ni Arlene, isa raw patunay, sabi ni Kyle, kung gaano kamahal ni Sir Rashid ang misis niya ay ang hindi nun pagkuha ng ibang asawa. Hindi ba sila allowed na mag-asawa ng marami? Pero hindi nito yun ginawa. Hindi ko talaga matanggap, Arlene, na magagawa niyang hayaan at bayaran ang naging lovers ng misis niya kahit totoo na ganun niya ito kamahal, sabi ni Tricia. Hindi ba sabi sa iyo ni Madam noon, ani Arlene, incapable na makipag-sex ang mister niya dahil sa mga gamot na iniinom? Ayokong maging bastos, Tricia, pero posibleng alibay na lang yung tungkol sa mga gamot. Baka talagang
inutil ang pagkalalaki ni Sir Rashid. Kaya para lang wag siyang i-divorce ni Madam, kinonsinti niyang manlalaki ito. Matagal na hindi umimik si Tricia. Oh, ani Arlene, maya-maya, may iniisip ka na yatang iba riyan. Tumango si Tricia at sabi, iniisip ko si Alex. Naikwento na ni Tricia kay Arlene ang pinag-usapan nila ng ate Karen niya, pati ng pagbabaan siya nito ng telepono dahil ininsulto niya. Baka kaya maraming pera si Alex ay dahil hindi na naituloy ni Tricia ang nasa loob. Malamang si Arlene na ang nagsatinik niyon. Si Sir Rashid ang nagbigay kay Alex ng malaking pabuya sa pagpapaligaya kay Madam. Nanlalatang naupo si Tricia sa katapat ng okupado ng kaibigan. I think, sabi ni Tricia, naniniwala na ako kay Sir Rashid. Naaalala ko ang itsura niya. Ang laki ng itinanda niya. Hindi ka taka-taka, sabi naman ni Arlene. Over 1 year na buhat nang mamatay si Madam Yasmin, pero halatang nagluluksa pa siya, Tricia. Unbelievable naman ang klase ng pag-ibig niya kay Madam, ani Tricia. Patuloy ni Arlene, nag-usap sina Sir Rashid at Kyle nang ihatid ka namin dito sa bahay mo. Nung gabing mawalan ka ng malay. Sabi nito kay Kyle, hindi raw talaga siya a-attend sa business conference dito sa Sydney. Pero mabuti raw at nagbago ang isip niya. Kasi nga, nagka-chance siyang ipaliwanag sa iyo kung bakit bigla kanyang pinauwi noon sa Pilipinas. May hinalang biglang namuo sa isip ni Tricia. May iba pa ba silang napag-usapan? Well, sabi ni Arlene, niyaya kami ni Sir Rashid na mag-coffee bago kami tuluyang umuwi sa amin. Then, inusisa niya kaming mag-asawa kung kumusta ang naging buhay mo. He was genuinely concerned sa iyo, Tricia. Naging matapat ka raw sa paglilingkod sa misis niya at hindi niya yun malilimutan. Sinabi ninyo ang lahat? Gitlang tanong ni Tricia. Umoo si Arlene. At gustong malito ni Tricia. E di nalaman din ni Kyle na kasal na ako kay Alex. Tapos, nagpakasal pa ako kay Harris. Tuwid na tiningnan ni Arlene sa mga mata ang kaibigan. Anito, I need to confess something, okay? Ano yun? Tanong ni Tricia. Noon pa nadulas ang dila ko kay Kyle tungkol sa tunay ninyong relasyon ni Alex. Kyle was really upset. Patuloy ni Arlene. Bakit mo raw niloko ang best friend niya? Pero nang ipaalala ko ang mga ginawa ni Alex sa'yo, nahimasmasan si Kyle. Enough ground daw iyon for divorce. Tapos, nagbuntong hininga si Arlene sa puntong ito. Ang alam ko, patuloy ni Arlene, ipinagtapat iyon ni Kyle kay Harris. Napatangis si Tricia nang marinig iyon. Hindi niya alam na nalaman iyon ni Harris. She felt so guilty. Ayaw niyang masaktan si Harris nang ganoon katindi. Inisip siguro ni Harris na dinaya ako siya. Umiiyak niyang sabi kay Arlene. Tricia, stop crying, sabi ni Arlene. Kinahalataan mo ba si Harris kahit minsan
na nagbago sa'yo? Mas minahal ka raw niya, sabi niya kay Kyle, na sinabi naman sa'kin. Naunawaan niya kung bakit ginawa mo yun. Ang saklap ng ipinaranas sa'yo ni Alex, kaya nag-try harder daw si Harris para puro pagmamahal lang daw ang maramdaman mo sa kanya. Sabagay, Arlene, maya-maya sabi ni Trisha, totoo yun. Masyado akong inispoil ni Harris. Ang swerte ng pakiramdam ko sa kanya. Naming mag-ina. You can say that again, Trisha. Ani Arlene. Iba-iba ang lalim ng pag-ibig. Iba ang kay Sir Rashid. Iba rin ang iniukol sa iyo ni Harris. At sa palagay ko, iba rin ang tindi ng pagmamahal sa iyo ni Alex. Bakit napasama sa usapan si Alex? Sabi ni Trisha. Ang linaw ng sinabi sa iyo ng ate mo, hindi ba? Mahal ka talaga ni Alex kahit nagka-diferensyang relasyon ninyo. Sagot ni Arlene. Siyang may kasalanan. Sabi naman ni Trisha. Ano ka ba, Trisha? Sabi ni Arlene. Titigan mo ang panig ni Alex. Nalaman niyang nakipag-sex ka sa kung sinong Frenchman. Kahit isang beses lang yun nangyari, at kahit hindi mo yun kagustuhan, malay ba ni Alex noon? Kahit sinong lalaki, patuloy ni Arlene. At exemption dito si Sir Rashid, ha? Mababaliw sa sobrang selos. Yung pagpatol niya sa amo mong babae, kumbaga, reaksyon lang niya, ginantihan ka lang niya. Ani Trisha. Pero itinuloy-tuloy niya ang pagganti sa akin, Arlene. At gumanti ka rin naman ng matindi, hindi ba? Sabi ni Arlene. Nag-asawa ka sa iba kahit kasal na kayo ni Alex. Napailing si Trisha. Bakit nga ba nagkaganoon ang buhay nila ni Alex? Simple lamang ang mga binuo nilang pangarap noon. Pwede ba kitang tanungin ng seryosong tanong, Trisha? Maya-may sabi ni Arlene. Tiningnan ni Trisha ang kaibigan. Aniya. Well, of course. At saka kanina pa tayo nag-uusap ng seryoso, di ba? Tungkol kay Alex. Mahal mo pa ba siya kahit konting-konti lang daw? Tanong ni Arlene. Daw? At sinong nagpapatanong niyan sa'yo? Usisa ni Trisha. Actually, sabi ni Arlene, si Sir Rashid. Hindi ko maintindihan, Arlene. Bakit niya ipatatanong yan sa akin? Usisa ni Trisha. Sagot ni Arlene. Nang malaman niyang pumanaw na si Harris, nag-confide si Sir Rashid sa amin ni Kyle. Nang pauwi na raw sa Pilipinas si Alex, nag-usap muna sila ng masinsinan. Sabi raw ni Alex kay Sir Rashid, ikaw lang ang mahal niya at mamahalin habang buhay. Kahit ano pa raw ang ginawa mo habang magkahiwalay kayo, patatawarin ka niya at tatanggapin kung iibigin mo pa rin magsama kayo. Tumulo ang luha ni Arlene pagkasabi niyon. Pasensya ka na kung nagiging madrama ako, Trisha. Natouch lang ako sa pagtingin sa iyo ni Alex. Walang mahagilap sabihin si Trisha. Ganoon ba siya kaswerte? Una, si Harris na minahal siya ng walang kondisyon. Tapos, si Alex na
May isang panahong pinagkunwarian niyang hindi niya talaga mahal. Napatanis na rin si Trisha nang maalala ang isinulat ni Sir Rashid sa card na lakip ng bouquet ng orchids. Luminaw kay Trisha ang ibig nitong sabihin sa kanya. Ang sabi ni Sir Rashid sa card, "To Trisha, my beloved wife's Malak, I have lived a life of lie for so long, pretending to have had a very happy and normal marital relationship. Now you know it wasn't so. It was not easy living such a lie, pretending that life was okay. But I loved Yasmin so much that I was happy in my own small way, despite the torture. Be wise, Trisha. You do not have to live a life of lie anymore. You no longer have to pretend that you're happy when, deep in your heart, you really are not. Do something. True happiness is within your reach. You would know what I mean, I hope. Best wishes for the future. Rashid Zahir." May idea ba kayo kung magwawakas na ang pagkukunwari ni Trisha na hindi na niya mahal si Alex? Abangan ang katapusang kabanata ng Love Confession ni Trisha.